Matibay kaya to? Ang kalalabasan? Ang Makabayan Black daw po nakikiusap na. Ayan, nakikipag-transact na dito sa mga dilawan o sa Liberal Party. Si Bagilat Ka-Coffee, ang Secretary General yan ng Liberal Party. Meron siyang interview sa Politico.com. No? Sinabi niya na nakikipag-usap na daw Ka-Coffee itong grupo nila Castro, nila Brosas, ni Raul Manuel. Yan, Makabayan Black Ka-Coffee, yung mga party list na yan, 5 party list yan sa ilalim ng Makabayan Black. Gusto ata makipag-alyansa dito sa Liberal. Uy, malakas kaya yan? Itong kombinasyon na ito ng Liberal Party at ng Makabayan Black. Manalo kaya sila ng upuan dyan sa Senado? Ako, 100% hindi. Ayan, mga nag-anunsyo na yan, Ka-Coffee. Si Castro, confident, tatakbo siya sa pagkasenador. Mananalo ako, 100% sure, hindi. Si Brosas, kahapon, na-topic na rin natin yan, tatakbo na rin siya sa pagkasenador. Mananalo o hindi, 100% hindi mananalo, Ka-Coffee. Hindi ka lumalabas sa Magic 50 ng survey. Iba't ibang survey yan, ha? Hindi, we're not pertaining to a single survey. No? Sa maraming survey, never nga lumusot yan si Brosas. Malaking factor ang survey. And then confident, tatakbo sila, Ka-Coffee. At hindi lang sila dalawa, Ka-Coffee. Kasi hindi pa finale. Wala pang lumalabas na arrangement, paano yung alyansa na yan ng Liberal Party at ng Makabayan Black, etc. Wala pang lumalabas. Nasa initial discussions, nasa initial talks pa lang sila. Pero last week, abay nag-anunsyo na po itong Makabayan Black na yung 12 po na senatorial slate, pupunuan daw po nila yan. Sino kaya itong mga 12 na to? Ayan, sige, pag-usapan natin yan. Bilis naglatag na agad sila dito May nilatag na po sila ng mga maglalatag sila. Wag daw po kayo mag-alala. Yan, sa mga fans ng Makabayan Black. Pupunuan po nila yung Senate slate nila. Yung 12 may mga pangalan yan. So malinaw na yung dalawa, di ba? Nag-announce na yan Nasa balita ito ng Philstar Global, no? Si Franz Castro nag-announce na. Si Arlene Brosas nag-announce na rin yan. Dalawa. Ibig sabihin may 10 pa na kulang. Sino yung 10 na yan? Pero mag-iibang sitwasyon once na ma-finalize o kung finally magkaroon ng agreement itong Liberal Party at ang Makabayan Black, syempre pag-uusapan nila yan Ilan yung mula sa Makabayan Black, ilan yung mula sa Liberal Party, yan pag-uusapan nila yan. Pero as of the meantime, na wala pa pong ganyang formality, sabi po ng Makabayan Black, they will fill the full 12-member senatorial slate in the 2025 elections. Its representatives announced on Thursday who also expressed willingness to work with non-Makabayan candidates with a strong track record in standing up for the people. O yan, nananawagan ng Makabayan Black Tumatanggap din daw po sila. Baka may kakilala kayo dyan. Tumatanggap daw po sila. Basta meron daw pong magandang record. May magandang track record daw po ng paninindigan para sa taong bayan. O sino yan? Ayan, si Bato. Mukhang wala pang partido si Bato. Yan, na-apply na siya sa Makabayan Black. Diba, sabi niya, guerrilla style daw ang gagawin niya. Pwede siya, join siya o tatanggapin siya ng Makabayan Black, diba? Branding themselves the opposition ng bayan. Ayan. The Makabayan Coalition said its candidates will push for a comprehensive national program that will ensure progress for all, respect for human rights, and national sovereignty. Parang generic. The Makabayan Coalition is made up of 5 progressive party lists. So ito daw po yung mga miyembro ng progresibong party list na ito. ACT Teachers Party List, Gabriela Party List, Makabayan o Kabataan Party List, Bayan Muna Party List at ang Alak Pawis. The first 3 have incumbent representatives dyan po sa House of Representatives, and the coalition has never won a Senate seat. Ilang beses na nag-attempt pero hindi nakakalusot sa Senado. No? Ibig sabihin, kulang pa. Sa totoo lang, Ka-Coffee, kahit napakahusay mo, kung wala kang makinarya, mahirapan ka makalusot dyan kung wala kang machineries, Ka-Coffee. Malaking factor din yung machineries na yan. Maliban na siguro kung napakaganda ng track records mo, ang problema Ang tinitingnan naman ng taong bayan yan, kung sino yung iboboto nila, makatulong ba siya sa pagunlad ng bansa? Makatulong ba siya sa mga priority agenda ng administrasyon? Tanungin ninyo sarili nyo. Kung mananalo itong si Castro, mananalo itong si Brosas, makatulong kaya sila sa gustong gawin ni Presidente Bongbong Marcos sa bansa natin? Yan ang tanong. Makatulong ba sila o makasira? Kung makakasira yan, wag nang iboto yan. Di ba? Mahirap kasi yung puro kontra. Wala kayong magagawa kung puro kayo kontra. Di ba? Hindi kayo uusad, hatakan kayo ng hatakan pababa. Nako, mahirap yan.
Hindi sila mula sa angkan ng mga mayayaman o mga dinastiya sa politika, hindi kurap, hindi tagapagtanggol ng interes ng ilan. May pagmamalaki namin na mula sila sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, mangingisda, katutubo at ibang sektor na matagal nang tinatanggalan ng boses sa Kongreso. The Makabayan Black said in a statement read during the press conference. I beg to disagree na hindi nabibigyan ng boses. Andyan nga sila sa Kongreso. Pag sinabi mo Kongreso, dalawa yan, lower house, upper house. House of Representatives, ang lower house, no? At ang upper house mo dyan ay ang Senado. Hindi totoo na wala silang boses. Andyan nga sila, tatlo sila, Raul Manuel, Arlen Brosas, Franz Castro. May boses kayo, diba? Minsan yan, mas malakas pa nga yung boses. Hindi totoo yan, na tinatanggalan ng boses. It's just that ayaw lang ng tao. Kaya kaunti kayo dyan, dahil ayaw ng tao sa prinsipyo nila, The group said it has chosen Representative Franz Castro, House Deputy Minority Leader, to be its first senatorial candidate, when other nominees will be announced soon after its deliberation. Gusto nyo pa bang malaman kung sino ang kanila mga kandidato? Aba, yung iba sabi wag na. Hindi naman daw mananalo. Ay nako, ewan ko. Former Bayan Muna representative and lawyer, si Nery Colmenares, said Makabayan will prioritize candidates from its member organizations first, but remains open discussing with individual candidates who align with the group's platform and views on issues. E paano kung liberal ang ipasok dyan, mga Aquino? O si Bam Aquino, galing sa mayamang pamilya yan, pasok ko ba sa qualification? Di ba? Kung magkukunsyaba sila ng Liberal Party, magkakaroon sila ng alyansa, problematic on their end yan. Former ACT Teachers Representative Antonio Tino said that while they have not yet discussed their plans with the opposition figures, specifically former Senators Kiko Pangilinan and Bam Aquino, along with the human rights lawyer Shel Jokno, he added that they remain open to having formal talks with them as part of the process. Ito na nga siguro yung sinasabi ni Bagilat kanina. Kanina ba yan o kahapon, na nakikipag-usap na itong Makabayan Black. Meanwhile, when asked whether the coalition can be bet on a united opposition to join forces in the 2025 elections, former Gabriela Women's Party List Representative Liza Masa said there are certain parties falsely portraying themselves as the opposition. Sino tinutukoy niya dyan? Grupo nila Digong. Nagpapanggap daw po na opposition, sabi ni Liza Masa. Kunyari lang yan mga opposition. Kunyari, hindi naman talaga sila totoong opposition. Yan ang pinupunto dyan ni Liza Masa. So definitely, hindi sila makikipag-alyansa dito sa kampo ni Sara Duterte. Sa partido ni Tatay Digong, definitely, kaaway na yan, kakopi. Diba? Rosas plus Castro equals talo, sabi ni Ma'am Carclay. Ako din 2 million %, hindi mananalo yan ka-coffee. Chito Cabada, 208 like dan. Thank you sa mga nag-like ka-coffee. Yung mga di pa po nag-like dyan, like lang po yung video na yan. Arnold Tablang, lumabas din, totoong kulay ni Rodante Marcoleta, alagad din pala ni Mau Diggs at ng appointed son of God. Yun nga Jane Florento, good evening. Kay Kuya Tuya, walang dapat iboto sa mga dilawan, kampo ni Duterte at mga makakaliwa, lalo na mga artista. Yan ang mangyayari dyan. Kaya nga ini-establish na nila ka-coffee na sirain itong credibility ng election para may dahilan sila. Di ba? Pagdating ng 2025, hindi man maging favorable ang resulta ng election sa kanila, hindi may dadahilan sila. Kasi dinaya kasi binayaran ng COMELEC commissioners kaya na-award yan sa Korean firm. Pero pag Smartmatic naman, galit na galit sa Smartmatic. Saan ba talaga? Ano ba gusto nyo talaga? Gusto nyo Smartmatic pa rin? Di ba kinestyon nyo na nga yan? Yun lang naman mga pagpipilian. Wala lang iba. Nakawala tayo sa Smartmatic. Yun na naman yan. Sakit sa ulo ninyo dyan. Noel Manuel, syempre wala silang matutulong sa bansa natin, Makabayan Black, sa panggugulo lang. Sa lipunan natin yan. Ayun, kaya hindi naboboto yan. Sino Tarantaro? Ba't Tarantaro? Sabi ni Bilda Enriquez. Dito ba si Tarantaro? Parang hindi ko na mababasa yung mga comment ni Tarantaro dito. Doc Rosemary Santos, mga Makabayan Black ay mga hindi hinalang mga leftist group. At alam naman natin, kahit sinong presidente, hindi sila satisfied. Kaya mga ka-BBM ko, kaloyalista, huwag natin hayaan lumusot ang mga leader
ng NPA, sabi ni Doc Rosemary Santos. Connie Torres, good evening po sa inyo. Thank you for tuning in. Sige ka coffee. Kaloyal Bete Bush. Hello po, Ma'am Carclea. Kaya pala walang vlog si Ma'am Carclea. Inom ka ng gamot. Ay, anong nangyari kay Ma'am Carclea? Not feeling well si Ma'am Carclea. Ayan. Ay, ma'am, pagaling po kayo. Inom kayo ng maraming tubig, no? At ng medisina para maka-recover. At of course, importante dyan yung rest, pahinga. Yan, balik tulog ulit na si Ma'am Carclea. No? Sige ma'am, pagaling kayo dyan ma'am. Nood-nood lang kayo dyan para relax kayo dyan. O siya kung nasa Facebook po kayo, please make sure na kayo po ay naka-follow na. Please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe. Yan, nandiyan po sa baba. Click nyo na po yung subscribe. At kuha na po kayo ng inyong kape. At tayo po ay mag-move on sa ating next topic. And last for tonight.